Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo itong Kabirada Lance Channel. Ating papanoorin itong balita at interview ni Karen Davila kay retired general at ngayon Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City na di umano siya ang pag-atasan ng presidente. Tatanggapin niya ba o hindi kung siya ang atasan na magiging maglilid ng investigasyon tungkol dito sa flood project na bilyon-bilyon ang nakalaang budget dito. Ito, panoorin natin ang kanyang mga panalita or ang interview ni Karen Davila sa kanya. Sa mga binanggit ni Pangulong Marcos Jr. Well, napakaganda nitong ginagawa niya ngayon at personally talagang tumututok dito sa flood control projects. At siguro meron siyang strategy. Palalabasin muna natin yung mga contractors muna. Hoping na yung mga contractors talagang i-disclose na nila talaga kung sino yung mga taong behind the scheme or this series of schemes. Alam naman natin kung sino yung mga taong behind that, mga politiko yan. At yung iba sa kanila dyan, nandiyan sa Kongreso. To be direct about it. Oo. Magandang punto nyo kasi ang contractor parang yun lang yung contracted to build the project. Pero yung Yes. totoo, yung nagsisingit sa budget, diba? Yung nag-aapila, humihingi ng pondo para sa flood control, kongresista yun. Yun ang sumisingit sa budget nun. Totoo yan, Karen. Ang sistema kasi is yung Kongreso may daladalong ng pera, magdedemand na kagad siya ng kanyang porsyento. Maraming arrangement. Iba-ibang sitwasyon, maraming scheme Gumagaling na nga sila. May mga scheme na behind the project, actually ang contractor yung kongresista. Sasabihan na lang niya yung actual na contractor o gagamitin ko na lang yung lisensya mo, 3% lang ang royalty mo. Pero bibigyan na lang kita ng isang project dito sa distrito ko, bigyan kita ng multipurpose hall para at least meron kang pagkakakitaan. And at the same time, yung DPWH din, may porsyento rin. Pero nagko-complain na rin ng DPWH kasi ang sinasabi ng DPWH, sobra-sobra na rin ang kinukuha ng mga kongresista, mga politiko. Nasasacrifice na talaga yung project. Naghahabol ngayon yung contractor kung paano niya pagkakasyahin. Kaya dinadaya niya ngayon yung execution, Lalo-lalo na ng mga installation ng mga materyales pagdating sa flood control. We're talking about flood control lang dito, Karen. Hindi pa yung iba-ibang mga projects na pinagkakakitaan din nila. Okay. Now, you were actually the first to speak out, right? On the alleged corruption in terms of pagbibigay ng ayuda. We'll go there. Later on, we'll go there. Una ka sa nagsalita nun. I want to show you a graph. This was actually discovered by Navotas Representative Toby Tiangco, and I've been asking guests about it. This is the graph, no? In that particular graph, this is apparently a district. I think this is Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. I could be corrected on this, but that's what I found out for the 2025 budget. Ang lumalabas dito, isipin mo, yung isa doon sa NEP, 2.5 billion pesos ang DPWH budget niya. Most likely, this is for flood control or other infra. Pero nung dumating na sa GAA, lumobo ito ng 20.9 billion. Naku po. So it means nadagdagan ng 18.4 billion. Napakalaki talaga ang mga insertion na ginagawa nung dating budget noong 2025 ng mga kongresista na ito. Mantakin mo ang itong pinakita ni Mayor Magalong na mga ebidensya at mga nakalap niyang mga kontraktor ng mga kumpanya para sa flooding, yung sa pagpigil ng baha, mas marami sa mga kumpanyang yun ay pagmamay-ari ni
congressman ng Ako Bicol Party List na si Saldico, no? Kaya bakit hindi tayo makapaniwala na mismo si Toby Tiangco na isang dating kakampi ng itong administrasyong ito ay nagsasalita na. Oh. Tingnan natin kung sino ang mga ito. Oh. Itong si Mayor Magalong na dating general ng mga kapulisan, malinis ang record at may paninindigan ang taong ito. Ika nga, itong sabi pa nga mismo ni Mayor Magalong na he is ready to die. No? Kaya ito, sana naman ay may magagawa pa itong si Mayor Magalong dahil ang sabi-sabi na sa iba, parang delikado na rin ang buhay niya. Ito, sinasabi ito ni Mayor Magalong. Dahil hindi to takot na magsiwalat ng mga kabulastugan dito sa gobyernong ito At itong si Mayor Magalong, ito yung dating kasama doon sa naimbestigahan sa 44 ba yun? At kung mapapanood natin ang kanyang dating mga pag-appear dito sa national television, napaka seryoso sa kanyang trabaho at pinanindigan niya talaga ang kanyang magiging isang pulis, matikas na pulis na may paninindigan. Milyon. Yung distrito lang na yan. What is your take? Do you have an explanation? What are your thoughts? Alam mo kasi pagdating sa BICAM, konti na lang yung nag-uusap. Ang masama, okay pa yung BICAM kasi meron pa mga maaayos doon Ang pinakamahirap dito kung nagkaroon na nung small BICAM. Bali, tatatlo na lang yung nag-uusap dyan. Tapos konti na rin ang mga technical people na nandyan. Kung minsan pinapaalis na nila lahat para silang tatlo na lang siguro at isang pagkakatiwalaan na lang nila to record everything. Doon mo makikita yung horse trading na nangyayari. Kaya if you look at what happened to the 2025, sabi pa ngayon, bago lang na nagsasalita itong mga senador na sila Ping Lacson, si Marcoleta, andyan pa marami ang nagsasabing sa susunod na budget ngayong 2026 maraming magbabantay dyan sa BICAM na yan. Andyan pa si Sherwin Gatchalian na siyang magbubusisi dyan sa mga GAA, sa mga budget na gagawin nitong mga congressman. Kaya nga minadali ng mga tambaluslos itong impeachment, baka hindi na makalusot ang kanilang mga ginagawang pag-insert ng budget dahil marami nang nakabantay. Minadali nila, baka wala na silang pangsuhol sa mga congressman na gusto rin ng pera. Basta may pera kasi wala naman siguro tayong wala namang tao na kung meron man, konti na lang siguro ang hindi mabibili ng pera ngayon. Yung matindi ang paninindigan lang. nadagdagan ng 214 billion yung DPWH. No, from the next president's budget, naging 214 billion ang dagdag. Pero tingnan mo yung nangyari do sa DepEd, binawasan ng 11 billion. 12. Yes. Mga 11 point something. Yeah, so tapos nakita mo yung DOTR nabawasan ng 92 billion. Kasi nga ang ginawa nila may deprioritization, especially dun sa mga foreign funded na project or foreign assisted na project. Nilagay nila ngayon sa program. Kaya talagang significant yung reduction. Yung DSWD, I believe, nabawasan ng mga ilan condition. Tapos kung ano-ano pa yung mga binawas. Alam nyo ba na hindi lang lumalabas yan, pati NCIP binawasan ng 400 million. So maraming mga ginawa. Pati yung mga priority na mga MUP, pension, at pati yung 4Ps na very well established yung parameters niyan at yung sistema niyan, talagang significantly
from the program, nilagay siya sa unprogram. Kaya deprioritization na naman yan. Pero tingnan mo, isipin mo, gumawa sila ng AKAP na walang sistema. Nilagay nila yan despite the fact na sinasabi na nga ni Secretary Rex na ayaw ko yung AKAP na yan. Ininsist pa rin nila yan. Obviously, isa lang ang purpose noon. Unang-una, pagkakaperahan nila. Pangatlo, gagamitin nila sa election. Kaya nga na-label yan as the most corrupt na budget. Hindi lang eleksyon po. Saka nga yung panuhol nila doon sa pagpirma ng impeachment kay BP Sara. Diba? Di umano, diba? Marami namang naririnig natin na di umano nagtitig 150 million ang bawat pumirma. Ang bawat pipirma. Para lang ma-impeach si Vice President Sara. Now, Mayor, our legislators, whether they are senators or congressmen, kasi a source tells me, pati senator daw hindi lang congressman, are they parking funds in provinces, right? Like ito, yung dalawang probinsya na yun, no, na allegedly in Mindoro, why would they have 20 billion, 21 billion sa 2025 budget for DPWH? May nagtanong nga sa akin, anong tinatayo nila dyan? Skyway ba? Diba? Diba? Skyway na ba do they park? Ganun na ba ang racket ngayon? Why do they do this? What's the system? Alam mo kasi, mismong isang senator ang nagsabi sa akin na, alam mo, Mayor Benji, grabe ang pagbabawas nila sa amin sa Senado. May pa-parking pa sila. Dati-rati naman, wala naman yung parking ngayon. Na yan. Ngayon, may pa-parking. Unang-una, hindi ko nga maintindihan yung parking na yan. Saka ko naintindihan na lang nung nalaman ko na, meron pala. Alam mo kasi, all you have to do is go over the GAA. Makikita mo dun yung nakaranking kasi yung bawat distrito dyan. Kaya makikita mo kagad kung sino yung most privileged na distrito dyan. Pero ang problema sa mga mambabatas natin, they don't really read yung entire GAA. Yes. Ang titingnan lang nila dyan is, ay, nakita ko ba yung distrito ko? Okay yung distrito ko. Okay na. Satisfied na sila dyan. But they don't look at the entire GAA. Babasahin nila yan na maayos. Hindi ganun ang ginagawa. That's the way it was explained to me. They don't really care kung anong may bigay sa ibang lugar. Basta importante lang sa kanila is distrito ko. Have you been to a budget hearing of the HOR? When you go there, ako ilang beses ako nag-attend yan. Puro parochial concern yan. Puro ako sa amin, puro ganun lang ang hinihingi lahat ng mga yan. Nothing strategic, nothing that would support the national interest. Ang tinitingnan lang nila dyan is para sa akin, para sa distrito. Yan lang. Oo. Maganda punto niyo, Mayor, kasi sinabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon at ni Congressman Toby Tiangco. Ang budget kasi, unang-una, ang kapal-kapal niya, like roughly 7 books, right? So, hindi mo babasahin lahat. Pero what's interesting is, Paano mo mabasa ang lahat ng yan kung dikit na sa oras? Ang sabi ni Senator Marcoleta na itong libro ng GAA, yung yung ibigay na sa presidente para pirmahan, mga 400 plus page yan. 400 pages yan. Kung hindi talaga bubusiin ng mabuti, siguro yung sila President Duterte pa, nandito pa si President Duterte, binasa siguro nila ni Congressman Ungab, kaya nakikitaan nila doon ng mga blanco. May mga blanco na pera yan. Ang sabi pa nga ni President Duterte ay sila na ang bahala kung ano ang figure amount na ilalagay. Saan ka makakita ng ganyan? Diba? Kaya napakatalamak na talaga itong this is the most corrupt administration ever.
Ako ay 42 years old na, pero ngayon lang ito nangyari. Tapos ang speaker ang pinakamakapangyarihang tao ngayon dito sa bansa. Mantakin mo, siya lahat ang ugat ng mga pangyayaring ewan ko lang. We have Congressman Toby Tiangco telling me he was asking for a soft copy. Ni wala daw soft copy. So how would you change? Because Yes. you did say you are willing to lead the probe into the corruption involving legislators and government officials with infra projects. But if you were going to change the system, how would you change it? Para hindi makalusot sa budget. Well, unang-una siguro dapat yung BICAM maging transparent yan. Una sa lahat, para hindi na ito maulit, tanggalin ang lahat ng mga kung sino man ang sangkot dyan. Unang-unang tanggalin ang isang speaker dyan. Tingnan mo, dyan na natin malalaman na magiging peaceful na itong bansa. Dahil wala naman ibang tao sa gobyerno ngayon na may gustong magiging presidente. Sinabi ni Vice President Sara mismo na narinig niya itong si Martin Romualdez doon sa Malacanang, kasama sila si Amy, ang presidente, siya at si Martin. Talagang sinabi ni Martin Romualdez na gusto niya magiging presidente sa 2028. So sino pa ba ang ating pagluludahan sa mga pangyayaring ito? Walang iba, si Martin Romualdez. Tingnan mo, subukang tanggalin niya ni Bongbong Marcos. Hindi ba lumilinaw ang lahat at maimbestigahan ang lahat? Ngayon, anong mangyayari kung mag-imbestiga itong si Mayor Magalong? Dahil ba sinabi ni Presidente na mahaya naman kayo at imbestigahan daw ang lahat ng mga yung sa flood project. Kung sino ang may sangkot dyan. Malamang sa malamang, nako. Walang iba. Wala nang iba. Diba? Tapos may mangyari kaya kung itong si Magalong ang i-appoint ni President Marcos na magli-lead ng investigasyon tungkol dyan. Pinsan niya yan eh. Baka nga, lingas pugon lang ito. Baka palabas lang ito na ako gusto kong mahiya naman kayo. Imbestigahan ko, ipa-imbestigahan. Anong? Tapos ngayon ang desisyon. Ang Kamara mismo ang mag-imbestigahan sa kanilang mga sarili. Napaka-ipokrito naman ito. Lokohan ito. Ito ang totoong lokohan. Diba? Kaya kung hindi si tinira na nga ni Claire Castro itong si Magalong na walang ibang hangad kung hindi makatulong sa presidente dahil sinundan lang ni Magalong ang sinasabi ang gusto ni Bangag na imbestigahan ang lahat ng mga korupsyon sa flood project. Wala ito. Ang pinaka-epektibong paraan, tanggalin ang speaker. Pag natanggal ang speaker, malayang makapag-imbestiga ang lahat. Walang mag-impluwensya sa lahat ng ahensya ng gobyerno para matakpan itong mga pangyayaring pangkulimbat dito sa ating kaban ng bayan. Kasi yung budget hearing sa level ng executive, naman yan very transparent yan Ang problema natin yung BICAM. Isa yan sa mga kailangan natin tutukan talaga. Kaya nga nag-iingay na kami ngayon Kasi we don't want the same circumstances that will happen for the 2026. Na nung 2025, deliberation ng 2025, tahimik lahat Nobody's talking about it. Yeah. Kaya talagang very bold, emboldened yung mga nasa small BICAM
to do their trade and Oo. come up with this very corrupted na 2025 na budget. This time we don't want it to happen ditong 2026. Kaya we're now building a coalition. Kami, Mayors for Good Governance, meron pang ang gagawin na Governors for Good Governance, tatayo. Tapos yung National Budget Coalition, yung mga retired generals, pati na rin yung Catholic Bishop of the Philippines, pati na rin yung mga Christian bishops. And marami na kaming ngayon. And we're going to hold a special event sa Metro Manila, hopefully before the end of this year or early next month. Before the end of this month or early next month. Para Okay. talagang emphasize namin yan. Now, what should President Marcos Jr. do? Because he did, in a way, in his SONA, I would say he warned Congress that if they come up with a budget that's not aligned. Whoa! Warning pa talaga. Alam niya yan. Presidente siya eh. Nasa kanya ang lahat ng resources para malaman ang mga pangyayari dito sa bansa. Mayroong NBI, mayroon siyang DOJ, mayroon siyang police, DILG. Maniniwala ba talaga kayong hindi alam ni Bongbong Marcos ang lahat ng ito? Bakit magsasabi pa siyang matindi ang korupsyon? Alam mo yan. To his, he would return it. That's one. Mahiya naman kayo, right? That's one. Number two, he comes out Kasama siyang dapat mahiya. with this report, but he talks about the contractors. But at the end of the day, the alleged corruption really started in the House, where his relative is the Speaker. It's the Speaker who has control of the budget. So what do you make of this? Is the President being two-faced? Is he being weak? What should he do more? At the end of the day, galing naman ito sa mababang kapulungan. Kamag-anak niya ang nagpasa ng budget na to sa Tama. mababang Tama. kapulungan. Pinsan ang nagpasa ng budget. Tapos, nako, Pero siguro nakita niya na he has to leave a legacy. And that's the opportunity is for the next 3 years. Siguro na ay nako, wala na. Legacy. Yan ay ulahin ang tanan. Sabi pa sa Bisaya, ulahin ang lahat. Uli na ang lahat. isip na rin niya na talagang Hindi na yan sapat ang 3 years para makabawi. ito, someone is bringing down my administration single-handedly. Kaya siguro gumalaw na siya. Hindi lang niya medyo madiretso, pero I've been hearing words, I've been hearing information or getting information na talagang galit na rin siya. No? At Ako, galit-galitan lang yun. Galit-galitan lang yun. nagkakaroon na rin nga ng mga confrontation. Kaya siguro naisip na niya na he came up with this strongly worded message na mahiya kayo during the SONA para matauhan na silang lahat. And at the same time, siguro ang pinakamaganda niyang gawin diyan kasi with all this information coming in, all these leads, maraming leads yan eh. It's about time siguro na Presidente will now have to designate a lead investigator. Para Okay. tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na So, investigation. you believe that the President should already choose a lead investigator? Would you be willing to be that lead investigator if a task force is formed? Sabi ko nga nun, Karen, I'm volunteering to take the lead. Ano? Kung tatanggapin ito ni Mayor Magalong ng Baguio na siya ang maglilid ng investigation tungkol dito at makakuha talaga siya ng sapat na ebidensya tungkol sa lahat ng mga katiwalian kasama ang mga masasangkot talaga itong congressman at ang speaker at ang lahat ng mga kaugnay dito. Sa tingin nyo ba hindi ito pagtakpan ng presidente? Anyway, Eh,
madadamay din siya. Pati presidente madadamay. Ang sakit ng kalingkingan, ika nga, ay sakit ng buong katawan. Itong pinagsasabi ni Mayor Magalong, kung hindi papalitan itong speaker o hindi pa mapapalitan itong presidente ay walang mangyari. Maghintay na lang tayo ng 2028. Ipagdasal natin na talagang matuloy itong eleksyon na ito. At hindi ito magawa ng paraan ng mga kalaban para hindi magkaroon ng eleksyon or kung may eleksyon man, hindi magawa nila ng paraan na sila ang makaupo. Alam naman natin ang kalakaran. Basta ikaw ang nasa administrasyon, mahirap talunin. Nasa iyo lahat ng makinarya Ito sa palagay ko, wala talaga itong mangyari. Kahit walang mangyayari dito. Kahit pa si Mayor Benjamin Magalong ang maglilid ng investigasyong ito. Wala talaga. So, mga kabirada, anong masasabi ninyo sa bidyong ito tungkol sa pagiging mag-lead ng investigasyon nitong si Mayor Magalong para malinis ang kurakutan, para masawata ang mga korupsyon dito sa bansa? Post, comment below.